Sa puntong ito, makakapanim natin si Senate President Coco Pimentel kaugnay sa pagdinig ng Senado kahapon sa extrajudicial killings. Magandang umaga po sa inyo, Senador Coco Pimentel. Happy, magandang umaga at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po sa atin. Maayong puntag sa tanan. Senador, sa dami ng mga revelasyon ni Edgar Amatobato, meron ba ritong sa palagay ninyo na pwede pang i-pursue na mga punto? Alam mo, una sa lahat, hindi nga dapat na-present si Matobato. Kasi ang Senado po, pag nag-hearing po yan, in aid of legislation at konektado either sa isang panukalang batas o sa isang resolusyon. Ang inihearing po ni Senator Laila De Lima ay ang kanyang sariling resolution, Proposed Senate Resolution number 9. Ang sabi niya doon, gusto niyang imbestigahan yung, itong sa wikang Ingles, ito nasa title mismo ng resolution niya, Recent Rampant Extrajudicial Killings and Summary Execution. Andun po yung salitang recent. Sa kanyang resolution, may mga petsa pa nga binabanggit, 30 June up to 12 July 2016. May isa pang petsa binanggit, 10 May up to 12 July 2016. So, tapos dito po sa kanyang last paragraph mismo, kasi nasa harap ko yung resolution, nakasulat din dun sa be it resolved, nakabanggit din dun, the series of recent killings. So, ako po ay, ang laki ng gulat ko at ako'y nagtataka, bakit ang hearing kahapon nakafocus sa isang tao na nagbabanggit nga siya ng extrajudicial killings 1988 hanggang 2013 ang nabanggit niya, pero yung 2013 hindi na yata siya part doon. So ako po sa aking personal na palagay, off topic po ang mga sinabi ni witness Matobato. Okay, Senador, so wala nang relevance yung mga nakaraan kahit may maaaring magsabi na ang mga nangyayari ngayon ay posibleng sumusunod sa isang playbook na naganap na sa Davao City noon. Well, alam mo kasi kung ganyan kasi tayo mag-isip, di lahat ng patayan pwede mo i-blame sa isang tao. So tama nga kasi meron kasing principle nga sa batas. Sa kunyari may criminal case yung tao, hindi mo pwedeng sasabihin sa korte na ang akusado, ina-accuse ko pinatay niya si Mr. X, ipapakita ko sa iyo na may mga namatay na ABC at dahil diyan siya rin ang pumatay kay Mr. X. So tama nga si Senator Cayetano, baka umabot tayo kay Jose Rizal dito kasi hindi po sa legal po hindi po ginagawa yun. Ano po yun? Off limits po ang ebidensya sa pagpatay sa ibang tao para sabihin mo na yung iniimbestigahan mong pagpatay siya rin ang gumawa dahil in the past meron din mga namatay. So prinsipyo po sa batas po yan. Kaya tangent, off topic po ang ating witness. Nag-aksaya po tayo ng isang buong araw para po doon sa witness na yon na wala naman siyang kontribusyon sa proposed Senate Resolution number 9. Kaya parati ko po itong uulit-ulitin na sa Senado, meron kami sinusunod na mga rules dyan at saka may mga sadya po kami kaya kami nag-hearing. O ang hearing namin in aid of legislation, merong pinupursu na subject matter. Hindi po pwedeng kahit ano, pwede pag-usapan. Okay, Senator, you also denied protective custody for this witness. Bakit po? Okay, number one, wala namang witness protection program ang Senado. Then number two, bakit mag-extend ng protective custody ang Senate witness na hindi naman konektado ang kanyang sinasabi sa pending matter sa Senado? So witness daw siya sa ibang matter pero not sa proposed Senate Resolution number 9. Tulad doon sinabi ko sa iyo kanina. Because proposed Senate Resolution number 9 na yun po ang dinidinig ng Committee on Justice ni Senator Laila De Lima is about the recent alleged extrajudicial killings and summary execution.
So, no business po ang Senado to be involved in giving protective custody to Edgar Matobato. Okay, ano po ang masasabi niyo naman sa naging asta ng ilang senador sa pagdinig kahapon? Nakakalungkot. Kasi in the Senate, you do not take the law into your own hands. When I say law, the rules. Kunyari, merong ginagawa ang isang senador na hindi mo gusto, kayo po ay i-address ninyo yung concern ninyo sa presiding officer. You do not take the law into your own hands or the rules into your own hands na ikaw mismo ang papatay ng mic ng tao. Yung microphone. Hindi po dapat ginagawa yun. At saka, siyempre, you don't taunt, you don't heckle your fellow senator. Okay. Pero in terms of yung length of questioning, should that be strictly enforced or pwede ring sino bang dapat nag-enforce ng limits diyan? Okay, basta kada hearing, kada activity sa Senado, parating merong chairman. Okay, meron siyang basic rules. Nasa rules po yan ng aming hearings at saka rules ng aming Senado. Kaya siyempre si chairman can impose additional rules pero klaruhin niya sa umpisa. Kunyari, sa umpisa pa lang sabihin niya meron po tayong tagli-5 minuto. Dapat klaruhin. Kasi sa Senado kasi, sanay kami dyan na hindi po kami pinipigil sa aming gustong sabihin. Kasi otherwise, sasabihin mo nga na sinisensor na yung gusto mong sasabihin. So, kung klaro sa umpisa, walang problema. Pero pag hindi kasi klinaro yun, ang assumption ng senador, pwede po niyang i-pursue yung kanyang ideya, yung nasa isip niya. So, ano na po yun? Responsibility na po ng chair yun. Naklaruhin niya ano yung ground rules ng ating hearing. So, ang chair ng pagdinig ng komite ay maaring tigilin na yung questioning. Hindi pwede yung kapwa senador or an ordinary member of the committee lang. Oo, kasi ganito po, pag may reklamo ang isang senador laban sa kahit kanino man o kahit sa kapwa senador niya, na sabi niya na he is taking too much time, i-address po sa chair yun, and you do not, tapos pabayaan mo na si chair ang magre-resolva based on the rules. Pag mo naman, do not take the law or the rules into your own hands na ikaw na mismo ang papatay ng mikropono ng kapwa mo senador. Magkapantay po kayo, respeto lang po. Okay, pag may mga ganon, no? It got pretty tense yesterday, ano? Pwede bang pagsabihan o i-sanction yung isang senador pag ginawa niya yung ganong klaseng aksyon na pwedeng ma-interpret ng ibang senador as pambabastos? Well, maghintay po tayo ng reklamo kasi pwede naman kasi na all's well that ends well na. Let us say, naayos na doon, pinatawad naman nung aggrieved party na yung isa, hindi na po papalihin po ng Senado yan. Pero depende po, pag merong complaint against a fellow senator, filed by another senator, papapasa po natin ulit sa Ethics Committee po yan. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Senate President Coco Pimentel. Salamat din po, Awi.